Ngayon, pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong, Ang Daan ng Hari. Sinasabi ng Biblia sa Revelation chapter 22 verse 5, At sila'y maghahari magpakailanpaman. Ganito nilalarawan ng Revelation ang ating hinaharap. Kaya ang landas na tinatahak natin ngayon ay hindi ang daan ng isang ordinaryong tao, kundi ang daan ng hari. Kung gayon, ano ang pinakamahalagang pundasyon ng pananampalataya para ganap natin matapos ang daan ng hari alinsunod sa kalooban ng Diyos? Ngayon, pagtuunan natin ang pansin ang bagay na ito at pag-aaralan ng salita ng Diyos. Noong unang panahon, may isang hari. Sa halip na ipasa ang trono sa kaniyang mga anak, nais ng hari na piliin ang pinakamatalinong tao na maaaring mamahala sa kaharian ng mapagbiyaya at ng epektibo. Kaya naghayag ang hari sa mga tao. Ngayon, pipiliin ko ang susunod na hahalili sa akin mula sa mga tao. Dapat na tumugon na lahat sa hamon na lumakad sa daan ng hari. Kaya naman, iniisip ng mga tao na ito ang pinakamabuting pagkakataon para itaas ang kanilang katayuan. Ang pagsusulit ng hari ay napakasimple lang. Sinabi niya na may isang sikretong kastilyo na nakatago sa kagubatan. At ang sino mang makahanap nito ay maaaring maging hari. Nagtanong ang mga tao, paano namin makahanap ang sikretong kastilyo? At binigyan sila ng hari ng mga direksyon para mahanap ito. Ang bawat mamamayan ay nakatanggap ng kopya ng mga direksyong ito at sumunod sa mga tagubili ng hari para mahanap ang kastilyo. Ang tagubilin ay gaya ng sumusunod. Kung lalakad kayo ng diretso sa tabing dagat, may makikita kayong isang ilog. Sundan ang ilog ng mga 10 kilometro at kumanan kayo. At may makikita kayong isang malaking bato. Mula sa bato, kumaliwa kayo at maglakad ng 5 kilometro. Habang nagpapatuloy kayo, may makikita kayong malawak na kapatagan. Pag tumingin kayo mula sa kapatagan, may makikita kayong 3 burol. Umakyat kayo sa burol sa kaliwa para makarating sa tuktok, kumaliwa, at magpatuloy pa ng 30 kilometro. Pagkatapos maglakbay ng 30 kilometro, may makikita kayong isang malaking ilog. Tumawid ng ilog at maglakbay pa ng 60 kilometro. At naroon ang sikretong kastilyo. Gaano karaming tao sa palagay nyo ang magiging hari sa kahariang yon? Marahil ay marami, tama? Gayunman, walang nakahanap sa kastilyo. Sinunod nila ang mga tagubili ng hari, pero walang nakahanap sa sikretong kastilyo maliban sa isang tao. Sa huli, siya ang naging hari at minana niya ang kaharian. Sinabi ng mga tao, ito ay talagang kakaiba. Ginawa namin na lahat gaya ng isinulat ng hari. Maglakbay ng 10 kilometro, kaya naglakbay kami ng 10 kilometro. Kumanan, kaya kumanan kami. Nang naabot namin ang tuktok ng burol sa kaliwa, kumaliwa kami at naglakbay sa tinukoy na distansya. Sinundan nila ang bawat direksyon pero walang nakahanap sa kastilyo maliban sa isang tao. Kaya nagtanong ang mga tao sa kanya, paano mo nahanap ang kastilyo? Sa oras na yun, sumagot ang lalaki. Tinignan marahil ng bawat isa sa inyo ang mga direksyong iyon mula sa sarili niyong pananaw. Gayunman, tinignan ko ang lahat
mula sa pananaw ng hari. Nang sinabi ng hari na kaliwa, hindi ito kaliwa mula sa ating pananaw, kundi mula sa pananaw ng hari. Sa 3 burol, sinabihan tayo umakyat sa tuktok ng burol sa kaliwa. Maaaring naisip nyo ang kaliwa mula sa inyong pananaw. Pero naisip ko, saan ang kaliwang tuktok mula sa pananaw ng hari? Sa pagsunod sa lahat ng direksyon, sa ganitong paraan, nahanap ko ang kastilyo. Dagdag niya, hinusgan nyo ang lahat mula sa inyong pananaw at nagreklamo. Sinasabing, sinunod namin ang mga direksyon kaya bakit hindi namin nahanap ang kastilyo? Nang tinignan ko ito mula sa pananaw ng hari, nahanap ko ang kastilyo. Mga kapatid, hindi ba't ipinangako ng Diyos na itatalaga niya tayo bilang maharlikang pagpapari sa langit? Sinabi niyang sila ay maghahari magpakailan paman. Tayo ay nasa landas tungo sa pagiging mga hari. Kaya hindi natin dapat natingnan ang mga katuruan sa Biblia mula sa ating pananaw, kundi mula kaninong pananaw? Dapat nating tingnan na lahat ng bagay mula sa pananaw ng Diyos. Kaya habang sinisikap natin maging mga hari sa walang hanggang kaharian ng langit, may mga bagay na inuutos sa atin ng Diyos na gawin. Pero kung minsan, marahil ay gusto nating iwasan ang mga ito. O marahil ay nahihirapan tayo sa mga ito. Gayunman, ito ay ating pananaw lang. Mula sa ating pananaw, maaari itong magmukhang mahirap, di ka nais-nais at mapanghamon. Gayunman, sa pananaw ng Diyos, hindi ba't ang lahat ng landas na hinanda ng Diyos para sa atin ay ang landas na naglalaman ng pinakamalaking pagpapala, pag-ibig at biyaya? Mga kapatid, hindi natin kailanman dapat natalikuran ang mga landas na ito. Mula sa ating pananaw, ang landas na ito ay maaaring magmukhang mahirap, mapanghamon, at napakasakit. Pero mula sa pananaw ng Diyos, ito ang landas ng pag-ibig. Pakiusap, lagi itong tandaan. Ang lahat ng naririto ngayon ay maghahari bilang hari sa kaharian ng langit magpakailanman. Kung gayon, dapat tayong lumakad sa daan ng hari. Ano ang ibig sabihin ng paglakad sa landas ng isang hari? Mula kaninong pananaw natin mahahanap ang malawalhating lungsod sa langit na hinanda para sa atin? Ito ay hindi kailanman mula sa ating pananaw. Pag tinignan natin ito mula sa ating pananaw, ang landas na ito ay magiging mahirap at mapanghamon. Gayunman, paano makikita ang lahat ng bagay mula sa pananaw ng Diyos? Dapat nating lakarin ang landas na ito na mapagbiyaya at nang may pagsunod, nalalaman na ito ang landas ng pag-ibig para sa ating kasiyahan at pagpapala. Sa halip na magbulong-bulungan, isaalang-alang natin ang pananaw ng Diyos at isiping bakit iniutos sa atin ng Diyos na lakarin ang landas na ito. Sa gayon, mauunawaan natin na hinanda niya ito para pagpalain tayo. Ang sino mang makahanap sa landas na ito ay ang mga tao naglalakad sa daan ng hari. Gayunman, ang karamihan sa mga tao ay nabibigong mahanap ang daan ng hari. Ito ay dahil pinagkakatiwalaan nila ang kanilang sariling pananaw. Dapat tayo magtiwala sa pananaw ng Diyos. Pag may pananaw tayo ng Diyos, ang akala nating kanan ay lumalabas na kaliwa pala. Kaya sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propetang Isayas, ang aking mga pag-iisip ay ano? Hindi ninyo mga pag-iisip. Kung gayon, kaninong mga pag-iisip ang dapat nating sundin? Iyon ang daan ng hari. Dapat na sundan ng lahat ng anak ng Zion ang daan ng hari para maintindihan natin kung bakit sinasabi ng Biblia na mas mabuti ang pagsunod kaysa sa alay at pumasok sa walang hanggang kaharian ng langit na hinanda ni na Ama at Ina.
Ngayon, para makalakad tayo sa daan ng hari, buksan natin ang Isaiah chapter 55. Tingnan natin ang verse 6. Inyong hanapin ng Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad, at ng liko ang kanyang mga pag-iisip. At manumbalik siya sa Panginoon, at kanyang kaawaan siya, at sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Tingnan natin ang Isaiah chapter 55 verse 8. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan. Magkaiba ang mga ito, sabi ng Panginoon. Ang ating pananaw at ang pananaw ng Diyos na naganda ng daan ay magkaiba. Nilikha ng Diyos ang landas na ito para sa kasiyahan natin. Pero iniisip nating, bakit napakahirap ng daang ito? Isipin ang 40 taong paglalakbay sa ilang. Walang pagkain ni tubig. Dinala ng Diyos ang mga Israelita sa ilang kung saan walang anumang makapagpapasaya sa kanila. Gayunman, pag may pananaw tayo ng Diyos, matutuklasan natin na nakalaan talaga ang landas na iyon para sa mga Israelita. Kung may bukal ng tubig sa ilang, at kung ito ang pinakamagandang lugar para tirahan, hindi hahayaan ng mga naninirahan doon na dumaan sa kanilang lupain ang mga Israelita, hindi ba? Araw-araw sa loob ng 40 taon, kakailanganin ng bayan na lumaban sa mga naninirahan doon. Gayunman, dahil ito ang isang landas na hindi gugustuhin ni numan, hindi ba naging posible para sa mga Israelita na maglakad sa ilang? Pag may pananaw tayo ng Diyos, mahanap natin ang maluwalhating lungsod sa kaharian ng langit. Sa pamamagitan ng lahat ng katuroang ito, dapat nating laging kilalanin na ang salita ng Diyos ay tama at sundin ang kordero saan man niya tayo akayin upang makapaniwala tayo sa Diyos at makatanggap ng maraming pagpapala. Tama? Lumipat tayo sa Deuteronomy chapter 8. Chapter 8 verse 1. Inyong maingat na gawin ang lahat ng utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito upang kayo mabuhay at dumami. At makapasok at angkinin ang lupain na ipinangako ng Panginoon sa inyong mga ninuno. At iyong alalahanin ang lahat ng paraan ng pagpatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang, upang kanyang pagpakumbabain ka at subukin ka upang malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong tutuparin ang kanyang mga utos o hindi. Sa loob ng 40 taon sa ilang, sinubok ng Diyos ang mga puso nila. Sa ibang salita, sinuri ng Diyos ang kanilang pananampalataya. Kinikilala ng Diyos ang mga nagsasabing, ang salita ng Diyos ay laging tama, bilang kanyang bayan na may tunay na pananampalataya, hindi ba? Gayunman, ang mga taong tumingin mula sa kanilang pananaw ay nag-isip, bakit walang tubig o pagkain? Bakit wala man lang kahit isang lugar na lilim, kundi nakapapasong sinag ng araw lang ang mayroon? Sa ganitong paraan sila nagdusa. Pero kung tiningnan nila ito mula sa pananaw ng Diyos at inisip, bakit tayo inakay ng Diyos sa landas na ito? Hindi ba't matutuklasan sana nila na labis silang minamahal ng Diyos? Kaya sinabi ng Diyos na, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan. Sa Isaiah chapter 55 verse 9, tingnan natin kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng ating mga pag-iisip sa kanyang pag-iisip. Sapagkat kung paano ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Sapagkat kung paanong ang ulan at ang niebe ay bumabagsak mula sa langit at hindi bumabalik doon kundi dinidilig ang lupa, at ito'y pinasisibulan at pinatutubuan at nagbibigay ng binhi sa maghasik at pagkain sa kumakain. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi ito babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganapin ang ayon sa layunin ko at magtatagumpay sa bagay na kung saan ay sinugo ko ito.
Sa kwento, kahit na sinunod ng mga tao ang mga direksyong ibinigay ng hari, hindi pa rin nila nahanap ang kastilyo. Nagkulang sila sa pangunawa para tignan ang lahat ng bagay mula sa pananaw ng hari. Dahil alam ito ng hari, hinanap niya ang taong tumitingin sa lahat ng bagay mula sa kanyang pananaw. Ano ang ginagawa ng Diyos sa mga may ganitong uri ng pananaw? Ginagawa niya silang maharlikang pagkapari sa langit. Sinabi ng Diyos na aangkinin nila ito magpakailan, kailan paman. Para makatayo sa maluwalhating posisyong ito, dapat din tayo magkaroon ng pananaw ng Diyos. Hindi natin dapat na ipilit na ang ating mga pag-iisip lang ang tama. Hindi ba't malinaw na nakasulat sa mga tagubilin na kumanan, maglakbay ng 10 kilometro at pagkatapos ay kumanan? Hindi ba't dapat natin itong gawin? Sinunod ng maraming tao ang mga direksyong ito, pero hindi nila nahanap ang kastilyo. Ito ay dahil iba ang pananaw nila. Ibinigay ng hari ang lahat ng direksyon sa lahat ng tao. Gayunman, ang nasa kanan nila mula sa kanilang pananaw ay nasa kanilang kaliwa mula sa pananaw ng hari. Hindi nila ito alam. Sapagkat kung paano ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan, at aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Pag muling pinag-isipan ang mga salitang ito, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ang pinakamahalagang bagay ay ang magkaroon ng pananampalatay sumusunod saan man niya tayo akayin. Hindi ba't ito ang daan ng hari? Patuloy nating pag-aralan ng salita ng Diyos. Luke chapter 22. Tingnan natin ang Luke chapter 22 verse 42. Sa Luke chapter 22 verse 42, sinabi ni Jesus, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Gayon may huwag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang sa iyo. Bakit iniwan ni Jesus ang lahat ng katuroang ito para sa atin na nabubuhay ngayon? Inutusan niya tayong lumakad sa daan ng hari. Si Kristo, na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, ay nagsabi, Gayunmay, huwag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang sa iyo. Para kanino niya iniwan ang katuroang ito? Hindi ba't para ito sa mga makalangit na bayan na nabubuhay sa panahong ito? Ang ibig niyang sabihin ay, nais kong isakatuparan ang lahat ng bagay mula sa pananaw ng Diyos, hindi mula sa pananaw ko. Nais kong umiwas sa lugar na ito at makalabas sa sitwasyong ito. Gayunmay, huwag ang kalooban ko ang mangyari kundi ang sa iyo. Ito ang daan ng hari. Hindi ba tunay nakahanga-hanga ang daan ng hari? Maraming tao ang hindi maaaring gumawa ng kahanga-hangang gawain ito. Ipinangako ng Diyos na gagawin niya tayong maharlikang pagkapari sa langit. Kaya hindi tayo dapat na tumalikod sa landas na ito. Habang naglalakad sa daang ito, maaari tayong maharap sa isang krus, isang bangin, at maging ng mga sitwasyon na hindi natin kailanman ginusto. Gayunman, pagtapat nating nilakad ang landas na ito hanggang sa dulo, ibubunyag sa atin ng Diyos na tanging ang mga magiging hari ay ang maaaring lumakad sa landas na ito. Ang daang ito ay ang daan ng hari. Mga kapatid, tinatahak natin ang landas na ito. Hindi tayo dapat na sumuko sa landas na ito hanggang sa makapasok tayo sa kaharian ng langit, tama? Ang mga katulad na katuruan ay matatagpuan sa mga katuruan ni Jesus. Makikita natin ang kalooban ng Diyos sa mga katuruan ni Propetang Isayas.
Sinabi ng Diyos, ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan. Sapagat kung paano ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Kung gayon, natural lang na kaninong pananaw ang dapat na mayroon tayo? Dapat na mayroon tayong pananaw ng Diyos. Lagi tayong magkaroon ng pananaw ng Diyos habang tinatahak ang landas na ating nilalakad sa kasalukuyan at sa landas din na dapat nating tahakin sa hinaharap. Huwag tayong mag-alinlangan sa anumang sandali. Tingnan natin ang Exodus chapter 14. Ngayon, patunayan natin sa pamamagitan ng Biblia kung ano ang daan ng hari. Exodus chapter 14. Tingnan natin ang Exodus chapter 14 verse 15. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit tumatawag ka sa akin? Sabihin mo sa mga anak ni Israel na sila'y magpatuloy. Itaas mo ang iyong tungkod at iunat mo ang iyong kamay sa ibabaw ng dagat at hawiin mo upang ang mga anak ni Israel ay makaraan sa tuyong lupa sa gitna ng dagat." Ang mga Israelita ay naharap sa sandali kung saan maaari silang mabuhay o mamatay. Nasa likuran nila ang hukbo ng mga Ehipsyo at nakaharang sa kanila ang dagat na pula. Nangyari ito 3,500 taong nakalilipas. Hindi nila magawang sumulong ni umatras. Naharap si Moises at ang mga Israelita sa isang napakahirap na sitwasyon. Tila walang paraan upang makatakas. Gayunman, sa pananaw ng Diyos, talaga bang mahirap ang landas na ito? Hindi sa anumang paraan. Mula sa pananaw ng mga Israelita, ang dagat ay nakaharang sa kanilang harapan at hinahabol sila na hukbo ng mga Ehipsyo, kaya inisip nilang, kung mahuhuli tayo, mas matinding pagdurusa ang haharapin natin kaysa dati. Gayunman, ang mga lumalakad sa daan ng hari ay nakakita sa pamamagitan ng mga mata ng Diyos. Sa ganitong kadesperadong sitwasyon, binuksan ng Diyos ang kanyang daan. Hindi ba't ginawa niyang tuyong lupa ang dagat? Sa ganitong paraan, maging sa mga sitwasyong tila imposible, laging pinapatag ng Diyos ang daan. Pinahihintulutan ang lahat ng may pananampalataya sa Kanya na masaksihan ang malawalhating gawain. Ang mga naglalakad sa daan ng hari ay dapat na magkaroon ng pananaw ng hari. Ang mga nagnanais na pumasok sa banal na lungsod ng walang hanggang kaharian ng langit na hinihanda ng Diyos, iyon ay ang mga nagsisikap na mahanap ang lungsod ay dapat na magkaroon ng pananaw ng Diyos, hindi ng tao. Kung hindi, kalaunan, maaari silang mapunta sa ibang direksyon. Dapat tayong sumunod gaya ng kung paano tayo inaakay ng Diyos. Dapat lagi tayong magkaroon ng pananaw ng Diyos. At pag sinabi niyang kumaliwa o kumanan, dapat nating alalahanin na ang kanyang salita ay laging tamang sagot upang walang maiwan sa daang patungo sa langit. Maging sa harap ng mga problema, ang mga may pananaw ng Diyos ay hindi nagbubulong-bulungan. Gayunman, paano naman ang mga may pananaw ng tao? Nagbubulong-bulungan sila. Bakit hindi mo kami hinayaan na lang sa Ehipto? Bakit mo kami nilabas sa Ehipto upang mamatay sa ilang? Ano ang ginawa ng Diyos sa mga ganitong tao? Sinabi niyang, hindi kayo karapat-dapat na pumasok sa banal na lungsod. Sa kanilang 40 taon sa ilang, silang lahat ay nawasak. Ngayon, pag nilay-nilayan natin ang kasaysayang ito na nagsisilbing anino, hindi tayo dapat na lumakad sa daan ng hari mula sa sarili nating pananaw. Dapat tayo magkaroon ng pananaw ng Diyos at makaunawa sa direksyon ng Diyos.
Sa paggawa nito, makakasunod tayo sa kalooban ng Diyos at makakasunod tayo saan man niya tayo akayin. Marami pang ibang halimbawa gaya ng kasaysayan ni Gideon at ng pagsakop sa Jericho. Kung titignan natin ang mga ito mula sa pananaw ng tao, wala tayong maintindihan sa mga ito. Kinailangan ni Gideon na labanan ang 135,000 hukbo ng Midian nang may 32,000 mandirigma lang. Pero patuloy siyang inutusan ng Diyos na bawasan ang bilang ng mga mandirigma. Ano ang pananaw ng Diyos kung ikukumpara sa pananaw ng tao? Ito ay ganap na magkaiba. Tinalo niya ang 135,000 sa pamamagitan ng 300 kalalakihan lang. Isa itong mahalagang aspeto na dapat nataglayin ng makalangit na maharlikang pagkapari sa kanilang mga puso habang lumalakad sila sa daan ng hari ngayon. Paano naman ang tungkol sa pagsakop sa Jericho? Dapat na may pag-atake, pero sinabi ng Diyos, magmarcha kayo sa palibot ng Jericho araw-araw. May kabuluhan ba ang pananaw na ito ng Diyos? Paano tayo mananalo sa labanan sa pagmarcha sa paligid nito? Masasakop ba natin ang Jericho? Gaano katagal ang aabutin nito? Tila dapat na gumawa ng mga estratehiya ang mga tagapayo. Marahil ay ang paghuhukay ng mga lagusan para makapasok sa Jericho. Gayunman, sinabi ng Diyos na magmarcha kayo sa palibot nito. May napakaraming bagay na hindi nila maintindihan. Gayunman, ang daang iyon ay ang daan ng hari. Tanging ang mga naglalakad sa daang iyon ang maaari maging maharlikang pagkapari sa langit. Ngayon, muli nating iukit sa ating mga puso kung bakit dapat tayong sumunod sa kordero saan man niya tayo akayin. Tinuturuan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia tungkol sa landas na dapat natahakin ng mga lumalakad sa daan ng hari. Sa pananaw ng Diyos, paano niya tiningnan ang landas na iyon? Mula sa ating pananaw, inakala natin ginagawa natin ang lahat ng tama. Pero sa pananaw ng Diyos, tumutungo tayo sa kabilang direksyon. Ang hindi pagkakaroon ng pananaw ng Diyos ay isang malaking pagkakamali. Ang landas na tinatahak natin ay hindi lang isang simpleng landas. Ano ang landas na ito? Ito ang daan ng hari. Inaaalala ito, makibahagi tayo sa kaluwalhatian na magtatagal magpakailanman sa kaharian ng langit. Umaasang makakabahagi ang lahat sa kaluwalhatiang ito, nais kong tapusin ng sermon. Maraming salamat.